Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Wala ka na magagawa eh. Si Carlos ng asawa niya. Ibigay mo na kay Carlos yung pag-aalala at pag-aalaga kay Lynette. Labis-labis nga ang pag-aalala dito ni RJ dito nga sa kalagayan ni Lynette, lalo pa ngayon na tila pinabayaan daw ito ni Carlos Benitez na hindi sapat ang pagpapahinga lamang na binibigay ni Carlos dito nga kay Lynette, at dito nga na sinabi ni Doc Tanyag dito kay Doc Ray na hindi ganun kasapat ang ibinigay na dapat ay alagaan ni Carlos Benitez ito ngang si Lynette dahil sa tumitindi na nga ang trauma nito sa tuwing nakikita ni Lynette ang kung anumang sinong lalaki na kanyang matatandaan. At dito nga nagbigay ng payo itong si Doc Ray kay RJ na wala na daw siyang magagawa dahil asawa na daw ni Carlos Benitez itong si Lynette, at ibigay na daw dapat kay Carlos ang pag-aalala at pag-aalaga dito nga kay Lynette dahil baka magkaroon pa sila ng hindi pagkakaunawaan dito sa kanilang pagiging magkaibigan. At dito nga na hindi pa rin makukumbinsi ni Doc Ray itong si RJ dahil hindi nga ito mapapakali sa kanyang mga naramdaman ngayon, lalo pat kitang-kita ni RJ itong mukha ni Carlos nang maabutan nga sila dito ni Lynette na magkasama. Kaya baka isipin ni RJ na hindi maganda na kainin ng selos itong si Carlos at baka mapagbuhatan ng kamay itong si Lynette. At hindi nga siya nagkakamali dahil nang makarating na nga itong si Lynette at Carlos sa bahay ay dito nga napagtaasan ng boses ni Carlos itong si Lynette, at hindi lang iyon dahil nagawa agad na uminom ni Carlos Benitez at itong baso ay talagang tinapon niya dito sa pader at tumama nga dito sa braso ni Lynette. Kaya naman nagulat ng husto itong si Lynette nang makapa niya itong kanyang braso na nagkaroon nga ng sugat at nagdurugo. At dito naman na hindi matanggap-tanggap ni Lynette na kung bakit yun ang nakikita ni Lynette na pag-uugali ni Carlos Benitez, at hindi lang isang beses na nagawang sakta ni Carlos itong si Lynette kundi pangalawang beses na nga ito. At ngayon ay hindi na nga palalampasin pa ni Lynette ang mga ginagawa nga dito ni Carlos sa kanya. Kaya nagdesisyon na itong si Lynette na sana raw ay maghiwalay na lamang sila kung ganito naman na walang tiwala itong si Carlos Benitez dito nga kay Lynette, at mapapasaan nga at palagi na lamang daw siyang sinasaktan nito at hindi niya nga ito mapapalampas at mapapatawad itong si Carlos. Baka darating daw ang isang araw na baka hindi lang si Lynette ang saktan dito ni Carlos, pati na itong anak ni Lynette na si Annalyn. Kaya naman agad na tumawag itong si Aling Susan ng pulis upang imbestigahan itong pananakit ni Carlos dahil hindi lamang physical injury ang ginawa ni Carlos kundi emotionally dito nga kay Lynette, lalo pa ngayon na may pinagdadaraanan itong si Lynette na depression at trauma. Kaya naman hindi nagiging maganda ang pakikitungo ni Carlos dito nga kay Lynette, kaya dapat pagbabayarin ito at dapat makulong. Yan naman ang saad dito ni Aling Susan dahil nga sa kanyang tindi ng galit dito nga kay Carlos. At makakarating din ito dito nga kay Annalyn ang ginawa na pananakit ni Carlos dito nga sa ina nito na si Lynette. Kaya naman hindi rin basta-basta agad na tatanggapin ito ni Annalyn na hindi pagbayaran ni Carlos Benitez na kung bakit pati itong kanyang ina ay dinadamay sa galit ni Carlos Benitez dito nga kay Annalyn dahil sa pinag-iinitan nga ito at tila pinapahirapan sa trabaho itong si Annalyn Santos. Kaya yan naman ang ating pakatutukan kung dito na nga ba pagbabayaran ni Carlos Benitez ang ginawa niya nito kay Lynette Santos. Kaya yan po ang aking karagdagan latest update today, at maraming pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, bye-bye!